Dahil sa sobrang lakas kong kumain, pinili ako para gamutin ang kawalan ng gana sa pagkain ng isang mayamang dalaga. Noong una kaming magkita, kakatapos lang nilang mag-away ng boyfriend niya. Sa sobrang galit, buong araw siyang hindi kumain. Naiinis siyang tumingin sa akin. Biglang nag-flash sa screen ang mga comment, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na nga, ayan na. Pwede bang malaman ng supportang character na lalaki kung saan siya lulugar? Kahit na nag-away sila, mahal pa rin ng bida nating babae yung bida na lalaki, no? Ako naman, nangumunguya ng pagkain, ay natigilan sa biglang paglitaw ng mga comment. Kaya dahan-dahan kong inabot sa kanya ang hawak kong pagkain. At pabulong na nagtanong, gusto mo ng kamatis? Habang ginagabayan ako ng isang katulong. Papunta sa pinto ng kwarto ng senyorita ng pamilyang Sia. Narinig ko mula sa loob ang malalakas na tunog ng pagbabasag ng mga gamit. Narinig ko nag-away na naman daw ang senyorita at ang boyfriend niya. Sadyang masama talaga ang ugali ni Sia yan. Walang kinatatakutan. Tanging ang boyfriend niya lang ang nakakakontrol sa kanya kahit paano. Nagkulong si Sia yan sa kwarto niya. At buong araw nang hindi kumakain. Para raw ma-stimulate ang gana niyang kumain. Hinanap ako ng tatay niya. Sino pa ba? Ako lang naman ang pinakamalakas kumain sa buong baryo namin. Sabi niya, babayaran niya ako para mag-perform habang kumakain. At babayaran din daw niya ang pagpapagamot sa sakit ng lolo ko. Kaya naman, tuwang-tuwa akong pumunta rito. Sa sandaling iyon, mahigpit ko pa ring hawak ang kamatis na basta nalang iniabot sa akin ng katulong. Habang nakikinig sa gulo sa loob, mukhang sumasakit na ang ulo ng katulong. Kaya basta nalang niya akong itinulak papasok. Pumasok pa na mag-isa. May gagawin pa ako, mauna na ako. Pagkaalis niya, hindi na ako makapaghintay na kagatin ang kamatis. At kinagatan ko ito ng malaki. Sumabog sa bibig ko ang sariwa at matamis na laman nito. Sabi ko na nga ba, iba talaga kapag mayaman. Pati prutas nila, ang sarap-sarap. Habang ngumunguya ako, itinulak kong buksan ang pinto. Pagulo ang kwarto. Perpekto ang hubog ng mga mata at kilay ni Sia yan. Pero bakas sa mukha niya ang pagkainis. Nang makarinig siya ng ingay. Irritable siyang tumingin sa akin. Sandali kaming nagkatitigan. Kasabay nito, biglang may lumitaw na mga comment sa ere. Ayan na, ayan na. Kung magtatangka man lang ang supportang male lead na yan, hintayin lang niyang itapon siya ng female lead sa kalye para mamulot ng basura para may makain. Nang mabasa ko ang mga salitang yun, natigilan ako sa pagmuya sa sobrang takot. Tulala lang akong nakatingin sa mga comment. Nang makita ni Sia yan na hindi ako umiimik, lalo siyang nainis. Suminghal siya. Tiningnan niya ang gilid ng labi kong puno ng katas ng prutas. Tapos ay napunta ang tingin niya sa kamatis na hawak ko. Siguro dahil sa sobrang tagal niyang nakatitig. Napagkamalan kung gusto niya rin kumain. Kaya nanginginig at kahit labag sa loob ko, inabot ko sa kanya ang paborito kong kamatis. Gusto mo ng kamatis?